Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Ating ialay ang ating mga sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at tagahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, ilang turugan na lamang, magtapos na ang taong 2025 at magsimula ang taong 2026. Bagong taon, bagong buhay. Yan ang malimit nating maririnig. Ano ang bago? Ang taon o ang buhay? Bagong taon, bagong buhay. O kaya bagong taon, lumang buhay. Lumang taon, lumang buhay. Isa lamang ang ibig sabihin. Hindi buhay ng isang tao ang pinag-usapan dito, kundi ang buhay ng ating bansa mismo. Ang buhay ng lipunang Pilipino. Saan sa ngayon? Alam natin, hindi na natin dapat ilalarawan pa ang kahirapan ng ating bansa, ang pagkawatak-watak ng ating bansa, ang hindi pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang mga Pilipinong mahirap, alipin ng mga Pilipinong mayaman at makapangyarihan sa sariling bayan. Sayang lamang ang sinasabi ng ating mga politiko at ang ating mga tusong mga opisyalis ng gobyerno na isang bansa, isang diwa, bagong Pilipino. Isa sa buhay natin ang mga katagang bagong taon, bagong buhay. Baguhin natin ang buhay ng bawat isa, ng bawat Pilipino. Sino man tayo, ano man tayo sa bansang ito, magtulong-tulungan tayo, magkakaisa tayo. Paano tayo magkakaisa? Kung ang mga makapangyarihang mga opisyalis ng gobyerno, mandarambong, magnanakaw, abusado, taksil sa bayan, taksil sa mamamayan. Magbago na tayo. Tayong mga butante, tayong mga ordinaryong mamamayan, magsusumikap tayo na magkakaisa tayo upang maalis sa tungkulin ang dapat alisin. Iisa lamang ang magagawa natin yan kung sa bagong taon totoo tayong magkaroon ng bagong buhay. Pag-isipan natin, magiging makatao tayo, magiging makabayan tayo, higit sa lahat, magiging makadiyos tayo. Ituon natin ang ating pag-uugali, ang ating mga adhikain, ang ating mga advokasya tungo sa kabutihan, tungo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon na siyang diwa ng Kapaskuhan, na siyang nagbibigay ng araw, nagbibigay ng buwan, nagbibigay ng taon, nagbibigay ng ating buhay. At sinabi ng Diyos, kung sino ang nais na sumunod sa akin, itakwil ang sarili. Paano natin maitakwil ang ating mga sarili? Sa pamamagitan ng ating pagbabago. Makasalanan tayo. Nagkakamali tayong lahat. May pagkakamali tayo. Lahat tayo masisisi sa pangyayari sa kaganapan sa ating bayan. Sapagkat kung may mga abusadong politiko, higit na may abusadong mga tagapangingkon. Halimbawa, katulad ng mga butante, sasabihin, ayaw namin kaganito sapagkat magnanakaw. Pero sino ang suportahan? Isa ring magnanakaw
higit pang magnanakaw. Hanapin natin ang katotohanan. Isa sa mga magandang paraan ay ang pag-aaral, ang pagbabagong buhay, ang pagbabagong pagboboto. Pagpipili ng malingkod bayan ng mga dapat maglingkod sa atin. Hanapin natin ang mga opisyalis, ang mga taong tunay na maglilingkod ang hangarin. At makikita lamang natin ito kung tayo mismo mga mamamayan, magsusumikap na magkakaisa tungo sa isang diwang malinis, makatao, makabayan at makadiyos. Mahirap maghanap ng kabutihan. Sabi nga ng mga tusong politiko, hindi mamamatay ang masamang damo. Ikakatuwa ba natin ang mga pahayag na yan? Sapagkat ang masama ay magnanakaw, mandarambong, mamamatay tao, taksil sa bayan, taksil sa bansa. Masakit isipin. Sa ngayon, nananaig ang kasamaan kaysa kabutihan. Marami ang nagsumikap na magiging mabuti. Ngunit higit na kasamaan ang lumalabas. Tayong lahat sa bagong taon nito, magbagong buhay na tayo. Mangunguna ang mga sa ngayon napakaraming naghihirap. Marami ang halos hindi na makakain. At dahil sa hindi makakain, magkakasakit, walang pambili ng gamot, walang pera para sa ospital, tuloy ang mamamatay. Ito ang larawan ng Pilipinas. Sa 10 Pilipino, maswerte na kung may isang karaniwang Pilipino ang makakain 3 beses isang araw. Yung tinatawag natin isang kahig, isang tuka, hindi na natin makikita ngayon yan. Marami sa atin ngayon walang kahig, walang tinutuka, walang buhay. Panawagan natin ito. Isang panawagan ng isang abang Pilipinong nakikita ang tunay na larawan ng bansa. Bagong taon, bagong buhay. Hindi buhay ng isang tao, kundi buhay ng bawat Pilipino. Yan ang dapat mabago. Mangunguna na sana ang ating malingkod bayan, kasabay ang suporta at pagkakaisa ng bawat isa sa atin. Hindi natin mararating ang ating pangarap na katahimikan, kasaganaan, kaunlaran kung hindi tayo magkakaisa. Sayang lamang, nababasa natin, bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Anong bago sa Pilipino? Anong bago sa Pilipinas? At ngayon nga, bagong taon, bagong buhay. Ano ang bago at ano ang dapat baguhin? Ito ang tanong. Ito ang dapat pag-aralan. At ito, higit sa lahat, ang dapat isa sa buhay. Harinawa, ang taong 2026 ay magiging maliwanag. Sana hindi na natin uulit-ulitin ang sinabi ni Rizal. Mamamatay akong hindi makikita ang bukang araw ng ating mga pangarap para sa bayan. Kayong mga makasaksi ng bukang liwayway na ito, pagyamanin ninyo ito. Ano ang ibig sabihin ni Rizal? Sana makamit na natin ang tunay na ganda, ang tunay na yaman ng Pilipinas. Mayaman ang bansang Pilipinas. Ngunit nasaan ang yaman ng Pilipino? Nasa kamay ng mga dambuhalang mandarambong, ng mga ganid sa kapangyarihan at sakim sa kayamanan.